State of the Nation. Nabulabog ang Chinese New Year countdown sa Binondo ng Magliab at sumabog ang kumpol ng lumipad na lobo. Ayon sa mga nakasaksi, posibleng laser light ang sanhi ng pagsabog. Wala na. Dali na yan. Tatakbuhin namin kanina. Malakas na eh. Nagliyab naman ang isang minibus sa Jones, Isabela. Nagdulot yan ng makapal at maitim na usok. 2 motorsiklo at isang tindahan ang nadamay. Nagpunta raw ng tindahan ng driver at iniwang umaandar ang sasakyan. Nang bumalik siya, doon na ito nagliyab. Mabuti na lang agad siyang nakalabas. Faulty electrical wiring ang tinitignang sanhi. Sabay sa anunsyong tatakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028, nagsorry si Vice President Sara Duterte sa pagtulong daw niyang mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng Malacanang, may iba pang mas dapat ihingi ng tawad ang bise. Pinuna naman ng ilang mambabatas ang timing ng anunsyo lalo't naharap sa impeachment complaints si Duterte. May report si Marie Zumali. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na kakandidato siya sa 2028 presidential elections. Sinabi niya yan matapos banatan ang naging performance ng Pangulo matapos manalo ng kanilang tandem noong eleksyon 2022. Inihingi niya ng tawad ang ambag niya sa pagluklok kay Pangulong Marcos na iniugnay niya sa problema sa baha na katiwalian niya ang ugat, palyadong infrastruktura, pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang problema ng bansa. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Inungkat din ng bise ang pagbitiw niya bilang DepEd Secretary noong June 2024. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sabi pa ng bise, hindi na ang pagsira sa pangalan niya ang kanyang kinatatakutan. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Tugon ng Malacanang sa anunsyo ng bise, Good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. tungkol naman sa pagsorry ng bise, Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. buwelta ng Malacanang, mas maraming isyong dapat ihingi ng tawad ang bise, tulad ng korupsyon na ibinabato niya sa administrasyon. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang 2 opisina at the time, OVP at ng DepEd. Banat pa ng Malacanang, lubog din sa baha ang bansa noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag din daw sa dapat ihingi ng paumanhin ang extrajudicial killings, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, pagpapakalat ng fake news, palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sa ngayon, di pa raw napag-uusapan ng administrasyon ang 2028 elections. Pero payo nila sa pagpili ng iboboto,
Dapat interes ng bayan ang sinusulong. Maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Ang Manchurian candidate katagang sumikat sa libro at mga pelikula bilang tawag sa politiko na may agendang mapaminsala sa kanyang sariling bansa dahil pasikretong kinokontrol at nagsisilbing puppet ng kalabang bansa. Pinuna ng Makabayan Block ang timing ng anunsyo ng bise. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Hindi ubra yung ganyang mga gimmick. Tiwala naman si Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor na di makakaapekto sa paggulong ng reklamo ang anunsyo ng bise. Pero I can tell you that it may affect how the voting will come out. Mabuti din para sa kanya, para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya at kung sino ang hindi niya mga kakampi. tingin naman ni Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, Kapag kinonvict si BP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. kanina inihain ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise sa opisina ng House Secretary General. Inendorso ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante at House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Ayon kay Abante, isang abogado na nagngangalang Attorney Nathaniel Cabrera ang lumapit sa kanya upang humingi ng endorsement. Sabi ng kampo ng bise, sasagutin nila ito sa tamang oras, alinsunod sa mga alituntunin at sa saligang batas. Hindi raw magiging katotohanan ang mga alegasyon sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghahain ng mga impeachment complaint. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman sa chop-chop na labi sa drum na hinaluan ng kimchi sauce. Inilabas ng pulisya ang CCTV footage kung saan kita ang isang Chinong naglalabas ng drum mula sa isang kondo sa Pasay. Hawak na rin nila ang nangontrata umano ng van para idispatcha ang bangkay. Patuloy namang tinutugis ang pangunahing suspect sa krimen. May report si Chino Gaston. Alas 5:30 ng hapon nitong linggo, nakuna ng video sa isang condominium sa Pasay ang dalawang lalaking may trolley na may kargang selyadong asul na plastic drum. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, kinilala ng mga pulis na isang Chinese national. Security guard naman ang tumulong sa kanyang maisakay sa elevator ang trolley. Sa loob ng elevator, kitang tila napagod ang Chino na nagpunas ng pawis. Habang sa ibaba ng kondo, naghihintay ang isang puting van. Kinagabihan, pumutok ang balita tungkol sa drum na may lamang chop-chop na katawan ng tao sa Maynila na hinaluan pa ng kimchi sauce. Kwento ng isang mangangalakal, ibinenta sa kanya ang drum ng lalaking sakay ng van. Sa paniwalang mga bote ang laman nito. Tingin ng mga pulis, ito ang parehong drum na nakunan ng CCTV sa kondo. Sa tulong na may-ari ng inupahang van, natunton ng mga pulis ang condo unit. Yung driver at saka yung may-ari ng van, napanood nila sa TV. So nag-report sila sa isang kaibigan, napatulong sila mag-report sa Napolcom. So yung Napolcom po naman, tumawag dito sa HPG. Sa salaysay ng driver sa pulisya, lipat bahay daw ang paliwanag ng mga sospek kaya hindi siya naghinala. Itinuro rin niya kung saan niya pinick up ang drum. Napasok na kagabi ng Pasay Police ang condo unit. Andun pa yung blood stain, yung unan, ang daming dugo, tapos meron pa yung mga parang karkasis ng katawan. At saka yung map meron pang dugo na talagang nilinis na rin talaga, pero meron pa rin talaga mga dugo na naiwan doon sa master's bedroom. Arestadong lalaking nakapantalon sa CCTV na ayon sa pulisya ay siyang kumontrata sa van. Pero hindi raw ito nagsasalita. Nung mabacktrack namin doon sa CCTV, it found out na talagang kasama po siya. So at that time, alas 2 ng madaling araw, inaresto na namin itong POI na dala ng HPG. Patuloy na tinutugis ang pangunahing sospek. Isa sa nais malaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan nila, pati na ng biktima. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaganap ngayon ng isang lalaki na nahuli na tumangay sa dalawang drone ng isang travel vlogger. May report si Von Aquino. Sa kuha ng CCTV sa Congressional Avenue, Quezon City, makikita ang pagdaan ng nakaputing lalaki. Pero bumalik at lumapit sa isang tuktok o isang uri ng tricycle.
Tinignan ng may-ari nito na nasa labas ng tuktok. Nang matiyak na tulog ito, isinagawa na ang balak. Unang tinarget ang cellphone. Nang hindi nakuha, pinuntirya naman ang bag sa loob. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Kinuha ang bag na ang laman pala, 2 drones. Umupo pa siya sa tabi at tinignan ang laman ng bag. Bumalik muli sa tuktok pero tumahol ang aso ng may-ari kaya nagmadaling umalis. Sa puntong ito, nagising ang may-ari ng tuktok na isang travel at car camping vlogger na si John Aldwin Bagabagon. Pagmulat ng mata ko, bukas na yung pinto ko sa harap, tapos wala na yung nakapatong kong drone. So doon ako na-alarma na tinawag ko na yung guard dito. Dahil sanay na raw si John na matulog sa mga lugar na kanyang binablog, hindi raw niya akalain na sa pangalawang beses na pagtulog niya sa parking lot na ito dito sa Congressional Avenue ay masasalisihan siya ng kawatan. Ang drone na ninakaw kasama ang accessories nito nagkakahalaga daw ng 130,000 pesos. Sana makonsensya ka sa ginawa mo. Tagal kong pinag-ipunan yung bago ko nabili. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang kumakaripas ng takbo ang suspect patawid hanggang sa makasakay sa tricycle. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Nakita po natin sa CCTV footage yung mismong klarong mukha ng suspect. So nakakuha tayo ng information, ma'am, sa matulong din ng mga operatiba ng Station 3. Patuloy ang pagtugi sa suspect. Hinahanap na rin ng pulisya ang driver ng tricycle na sinakyan niya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng confirmation of charges sa International Criminal Court o ICC. Sa sulat sa ICC, isa sa mga idinahilan niya ang di niya pagkilala sa jurisdiksyon ng ICC. Kasinungalingan niya na namahala siya sa polisiya ng extrajudicial killings. Katuwiran pa ng dating Pangulo, matanda, pagod at mahina na siya, kaya ayaw na raw niyang daluhan ng legal proceedings na anya'y makakalimutan din niya. Naintindihan naman daw ng Pangulo ang consequences ng di niya pagdalo at ipinaliwanag din daw ito ng kanyang defense team. Magsisimula sa February 23 ang confirmation of charges hearing. Isa sa suspect sa pagpatay sa pulis na natagpuan sa septic tank na frame-up lamang ayon sa misis nito. Kasinungalingan umano ang pagsangkot ng dinakip na gunman kay Police Corporal Vivencio Abalos ayon sa may bahay niyang si Mikey Camille Abalos. Cover-up umano ito ng mga pulis na sangkot sa droga na siya umanong tunay na motibo sa pagpatay kay Staff Sergeant Renato Casaway Jr. Lumagda naman sa affidavit ang isang saksi para linawing walang direktang pag-uusap ang gunman at si Abalos ukol sa umano'y papel ng huli sa krimen. Di rin umano sinabi ng gunman sa saksi ang pangalan ng pinatay niyang pulis. Special Operations Group Head ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na si Rayson De La Torre inalis sa pwesto matapos parahin ng ambulansyang may sakay na magpapacheck up at hindi emergency case. Sa gitna yan ng operasyon nila nitong Lunes kontra sa mga ambulansyang di otorisadong dumaan sa EDSA busway. Pinayagan din naman ang naturang ambulansya na dumaan sa busway matapos itong ma-flag down. Paglilinaw ng DOTR, pwedeng dumaan ang mga ambulansya sa busway, anuman ang kondisyon ng sakay nilang pasyente. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong sako ng bigas ang ipasusubasta ng National Food Authority o NFA para mapaluwag ang mga bodega bago ang nalalapit na anihan. Dito mga bagong bigas pero pagtitiyak ng NFA, ligtas itong kainin. May report si Bernadette Reyes. 13 buwan o mahigit isang taon nang nakalilipas mula nang magiling ang bigas na ito. Halos hindi nalalayo ang kulay at itsura nito sa bigas na 3 buwan na mula nang magiling. Pero itong 9 na buwang bigas, manilaw-nilaw na. Kasama ang mga bigas na yan sa libu-libong sako ng NFA rice sa Valenzuela na ipasusubasta na sa mga retailers, dealers at wholesalers. Ang presyo depende sa kalidad at kung gaano kaluma.
Sa darating na Biyernes, February 20, magsisimula ng auction proper para sa 750,000 na sako ng NFA rice. Depende kung gaano nakatanda ang bigas, maaari may pagkakaiba sa kalidad at presyo nito. Pero ayon sa NFA, lahat daw ay masasabing fit for human consumption. Meron talagang pagkakaiba, lalo na kung ang pinanggalingang lugar iba-iba. Sabi ng NFA, tungkulin nilang pagpapasubasta para mapaluwag ang mga bodega lalo't nalalapit na ang harvest season. Mandato sa batas, i-auction namin, no, na bago ito maging unfit for human consumption, i-auction natin para mapakinabangan pa. Inaasang 1.5 milyon na sako ng palay ang posibleng mabili ng NFA sa peak season. Magiging dagdag pondo naman ang inaasang mahigit 900 million pesos sa pasubasta. Malaking tulong sa ordinaryong consumers kung maibebenta ng mga rice traders ng mas mura ang pasubastang bigas. Sa ngayon, kakaunti ang supply ng local well-milled rice sa ilang pwesto, gaya sa Marikina Public Market. Umaabot na sa 40 hanggang 54 pesos ang kada kilo ng well-milled rice ngayon base sa monitoring ng Department of Agriculture. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung nabitin sa Chinese New Year celebration, pwede naman daw balikan ng mga pasyalan sa China na magkukwento ng kanilang mayamang kasaysayan. G tayo dyan kasama si Oscar Oida. Sa patuloy na pagdami ng mga Pinoy na gustong i-explore ang Asya, may mga destinasyong sadyang binabalikan, gaya ng bansang may higit 5,000 taong kasaysayan. Wanying Laidao, China. Naglakbay roon si JB Vasquez. Sa Beijing, matatagpuan ang Forbidden City. Dating tirahan ng 24 na emperador sa loob ng mahigit 500 taon. Mula Ming hanggang Qing Dynasty. Matatagpuan din dito ang Great Wall of China. Mahigit 21,000 kilometers ang haba at itinayo na pangdepensa sa mga mananakop. Nag-goosebumps na lang ako na eto na, nasa Great Wall na ako. Na isa ito sa mga 7 wonders of the world. Dito mo rin makita talaga kung gaano ka-rich talaga yung history ng China. Hindi kumpleto ang Beijing trip kung hindi masisilayan ang mga panda sa Beijing Zoo Panda Pavilion. Mula Beijing, nagtungo si JB sa mas modernong bahagi ng China, ang Shanghai. Sa kahabaan ng Huangpu River, matatagpuan ang The Bund, isang waterfront promenade na may colonial architecture. Sa gitna ng lungsod, mabibisita ang Yu Garden. Itinayo noong Ming Dynasty, mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Ang huling yugto ng biyahe ni JB sa sinaunang lungsod ng Xi'an. Dito matatagpuan ang Terracotta Army na isa sa pinakamahalagang archaeological discoveries noong ika-20 siglo. Nakalibing dito ang libu-libong life-size clay soldiers kasama ni Emperor Qin Shi Huang upang bantayan siya sa kabilang buhay. Makikita mo talaga yung difference ng bawat statue na hindi sila pare-parehas. Meron talaga may mga uniqueness sila. Sa mga lugar na ito, babaunin ni JB ang kasaysayan na patuloy raw niyang babalik-balikan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.